gagawin tayo. No power, sharp ang tatak. Ang problema, yan no power. Galing sa kabilang shop. So, sinaksak na natin yan. Yan, nakasaksak na yan. Pero wala siyang standby power. Ito yung model 39. Hindi pa ito smart. Tapos ito yung power supply niya. At yan yung main board niya. So gagawin natin, check natin kung mayroon tayong supply na pumasok sa ating kahit dito lang sa gitna ng MOSFET. So mayroon mayroon 325. So dito sa secondary natin 12 volts. Okay, mayroon din. May supply din siya. Ibig sabihin buo yung ating power supply. Maaari ang may problema nito yung sa main board nya. Check natin tong regulator. Mayroon tayo na sukat, yun, mayroon siya 3.3. tapos ito 1.8. tapos memory natin, check natin ang supply. Okay, may 3.3 din siya. So, kompleto na ang supply niya. Mayroon na siyang 3.3. Tapos yung 1.8 natin, mayroon din. Ibang coil nito. So, LVDS natin, walang supply. Yan. So, ibig sabihin, parang nag-ano ng board natin. Yun, umiinit na yung IC niya pero hindi pa siya nag-power on, try muna natin siguro linisin itong board niya. Titingnan natin kung may pagbabago. Linis muna tayo. So, itong IC niya, bali padaanan lang natin ng blade yung mga pin niya, yung gitna, yung singit-singit ng pin niya dito sa taas na ito. Tatry natin pag nagkaroon siya ng pagbabago. Minsan kasi yung umido, yun din yung nagtitrigger para hindi mag-operate ng maayos yung IC natin. Okay, so nalinis na natin. Ganun pa rin, mayroon pa rin siya supply kompleto kaagad, so dapat wala pa siya 1.8 pag hindi pa nag-on yung main board. So pwedeng sira program, pwede ding sira yung IC na ito. So yan yung dalawa ng pagpipilian natin. So try na lang natin maghanap ng ibang board. Try natin kung okay pa yung panel nito. Okay, so ito may nahanap tayong board. Tapos yan yung sira. Testing natin. Okay, so wala itong 1.8, so check natin yung 12 volts natin. Okay, so mayroon siyang 12 dito. Check natin yung supply ng memory natin. Ito 3.3. Okay, so mayroon ito, okay rin. So wala pa siyang 1.8. Try natin i-power on. Yun, nag-backlight na siya. Okay, check natin yung 1.8. Okay, mayroon na siyang 1.8 dito. Yan, so ibig sabihin nag-on na yung unit natin. Okay, yung board, sana buo pa yung panel nito, sana walang problema yung panel nito. Ayun, buo pa nga, okay pa, buo pa panel. Mainboard issue lang talaga, So, okay na ito. Yun na lang gagawin natin dito para mabilisan yung gawa natin. Palit na lang board. Hindi naman ito smart, kaya mababa lang naman yung board natin. Okay, so okay na ito. Yun, may display na siya. Buo pa yung panel nito, buo pa yung LCD nito. Mainboard issue lang talaga siya. So, okay na ito. Bali, yan yung sira na board. Sasarado lang natin ito, tapos magpa-final test tayo.
Okay, so final test lang tayo dito sa shelf na ginawa natin. Buti meron tayong extra board. Yan. So yan, no, umiilaw na siya, kulay green. Kulay green, dilaw. Yan, no. Tapos nag-power on na siya. Okay, so try natin i-off. Tingnan natin kung ano yung ilaw niya. Yan. So pag naka-off siya ay kulay red ang ilaw niya. Tapos power on natin. Kulay dilaw. Okay na ito. So, yun lang ginawa natin. Main board lang pinalitan natin. May extra board pa naman tayo. Kaya okay lang. So, hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So, pag na-trace nyo lahat na supply kompleto sa board na ito, yung 3.3 niya, ito 5 volts natin. Tapos ito 1.8 natin. Okay, so sa ginawa natin, palit tayo buo. May extra naman tayo kasi. Okay pa, oh.